Hi Aquarius, this is Joff. Welcome po sa ating channel. By the way, Aquarius, this is your Monte Gabriel Tarot reading ngayong February 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Aquarius, ito po ay general reading. Angel number 5. Sabi po dito, flexibility is your forte. When life throws you a curveball, you can easily adapt to new circumstances and find excitement in the unexpected change. Be brave and be bold in your endeavors. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am adaptable. So, sinabi dito na may parating na new beginning sa inyong buhay. Oo, tapos itong new beginning na ito ay magkakaroon ng flexibility. Magiging flexible ka na maa-adapt mo ito. Okay? Na kahit bago to sa'yo, itong new beginning na ito, pwedeng bago yung sitwasyon, bago yung mga kasamahan mo, bago yung mga ginagawa mo, bago. Okay? So, kahit walang experience, kasi bago ma-adapt mo ito. Let's say, may mga tao kang bagong mga kasamahan, mga tao, mga iba't iba yung mga ugali. So, di ba, kailangan maging flexible ka niyan para ma-adapt mo itong new beginning na ito. So, huwag kayong mag-alala sa new beginning na ito, ma-adapt niyo po ito. And, kumbaga, embrace this new situation, embrace this new beginning. And nakikita ko naman dito na bibigyan mo siya ng attention, like magiging excited ka, magkakaroon siya ng increased confidence na harapin itong pagbabago na ito. So this is angel number 5. Another message. You are perfectly beautiful. Baka some of you nakaramdam ng insecurity sa sarili. Kung pwede sa situation, sa mga nangyari, yan. Pwede din sa literal sa body to So sinabi ng card dito, you are perfectly beautiful. Okay? Aquarius, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa bagong video natin. Para sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Ay, wow. Oh, wow. Ang ganda, Aquarius. Okay, Aquarius, makaka-receive ka ng malaking pera. Cash flow, transactions, prosperity is yours. Opportunity na makapagbigay sa ng malaking pera. Ang ganda naman ito, Aquarius.
And makaka-receive ka ng regalo or tulong. Makaka-receive ka ng yung may nagbigay ng compliment sa'yo. Recognition, love is blooming, abundance, happiness. Kitang-kita ko dito. Alam mo, Aquarius, nabasa ko to sa, I'm not sure kung sa daily ba iyon or sa weekly, na pwedeng sa monthly nyo sa January na may nagpapahirap sa'yo, pwedeng sa nakaraan to. Ngayong February 2026, i-release mo na ito. Kasi decided ka na. You're willing. Willing ka nang i-let go ito. Ang ilan nga sa inyo dito, nakikita ko may mga kausap. May mga kausap. Grupo ng tao to Pwedeng kaibigan or pamilya. Basta may willingness kasi to. Willing kang tulungan yung sarili mo. Which is good, diba? Tama tong gagawin mo. Nirelease mo tong old patterns, trauma, yung nagbibigay ng bigat ng nararamdaman sa'yo at magkakaroon po ng recovery, healing. Sinuko mo lahat kay God yung mga worries mo, pwedeng fear, doubt, pwedeng sama ng loob niyan. Nirelease mo. Tapos, nagkaroon ng spiritual growth and personal development. May nakita nga ako family dito Basta grupo ng tao po. Pwedeng kung hindi man family, basta grupo ng tao na very supportive sa'yo. And some of you mangyayari pa or nangyari na spend time kayo sa nature or nag-long walks kayo, nag-meditate kayo, nag-grounding kayo. Kasi may willingness na na i-release mo na yung mga bigat ng nararamdaman, which is good. Very good ito, Aquarius. By the way, this is your energy ngayong February 2026, Aquarius. Oh, by the way, angel number 99. May repeating number kasi. So, kunin na natin. So, this is, magkakaroon siya ng ending with new beginning. Na angel number 99 is a powerful ending leading to new beginnings. Yung sinabi ko nina, di ba? Yung pag-release mo sa mga bigat ng nararamdaman, that is ending. Di ba? So, magkakaroon siya ng new beginning sa ending na ito. Pagkatapos ng ending na ito, may new beginning na kailangan nyong magtiwala. Trust your inner wisdom. Embrace a new beginning. Embrace your higher purpose. And commit to personal growth. Pwede din sa relationship or connection mo sa isang tao. May change for the better ito. Significant life changes. Ito yung sinabi ko kanina sa inyo na let go mo yung mga old patterns, old emotions, and i-welcome mo yung fresh starts. Diba? Sinabi ko kanina dito at dito din. So, magiging flexible ka nito kasi sinabi ng inyong angel number 5 na tatanggapin mo, i-embrace mo tong new beginning na ito. At sinabi din dito na huwag mong peralin yung insecurity mo. You are perfectly beautiful. Kailangan mo magtiwala sa iyong sarili. Self-trust. So, tama tong gagawin mo. I-release mo tong mga negativity, old patterns, and welcome fresh starts.
Makaka-receive ka ng wisdom message. Basta self-trust po ha, sinabi ng yung angel number 99 dito. May sinabi din dito na gamitin nyo po yung talent nyo, hidden talent nyo. Kasi nakikita ko yung hidden talent mo is makapagbigay tulong ng ibang tao. So, magkakaroon ng growth, which is sinabi ko na naman dito. Diba? Nag-initiate ka, like, nag-release ka, na sinuko mo lahat kay God, at nagkaroon ng personal development and spiritual growth. O, sinabi din sa inyong angel number 99. May nakita nga akong bagong relasyon dito. So, inner strength, increased confidence, tama tong gagawin mo na i-release mo na tong mga negativity na bigat ng nararamdaman kasi ang papalit niyan is a positive thoughts. And itong positive thoughts nito, yan yung ma-manifest mo. Yan yung ma-manifest mo. Na your desires will turn into reality. Ma-overcome mo yung mga challenges na yan. So, increase confidence. So, what to do when you see 99, angel number 99? Mag-reflect sa ending. Kung ano ba yung nakukuha mo sa ending na ito. Diba, tatanggapin mo na yung mga nangyari na dati na nahihirapan kang tanggapin? Oo, it might be may mga nangyari na hindi mo nagustuhan. Pwede din na malaking tiwala mo sa isang tao pero hindi mo inakala na yung response niya or mga ginagawa niya is hindi siya totoo sa iyo. Pwede din, nahihirapan ka sa pagtanggap. So, sabi ng card, i-release mo kasi to eh. Tatanggapin mo na. Magkakaroon ng pag-let go at nagkaroon ng transformation. Yan na yung new beginning. So, sabi ng card, reflect on endings. Yan ang sabi ng yung angel number 99. Reflect on endings. Ano ang nakukuha mo sa mga nangyari? What I meant is, ano ang nakukuha mong, ano yung natutunan mo sa mga nangyari? Yan. Ano ang wisdom message sa mga nangyari? So, time for reflection. Listen to your inner voice. Pay attention to your intuition. Pag-isipan na mabuti yung mga desisyon mo. Commit to yourself. Okay? Kailangan kasi ng action dito kasi new beginning, kailangan tatahakin mo talaga yung new beginning. Trust your path forward. Magtiwala po. Magtiwala na nasa right path ka. So that is angel number 99. So itong overthinking na nakikita ko dito matatapos rin to. Sa may conflict, sa schedule ba, sitwasyon ba, sa tao ba, sa bagay ba. Kung sa tao to, kailangan ng communication. Communication is the key. Kung hindi man tumalapit sa'yo, yung sinabi kanina, na kailangan na magkaroon ng, yung i-release mo na itong mga sama ng loob, yung mga grudges nga. Kung kailangan mong kausapin yung tao, then do it. Communication is the key. Kung hindi man, kasi may nakita ko dito na ang ilan sa inyo, nawala ng tiwala sa ibang tao. So, kung nawalan ka ng tiwala sa ibang tao, journal, the safest way, diary. Pero the best way talaga, isuko mo lang lahat kay God yung worries mo. Isuko mo lahat at mag-move forward. Kasi yung tatahakin mo, new beginning, di ba? Tiwala na nasa right path ka. So, kailangan ng action. And, ma-overcome mo rin to. Huwag kayong mag-alala. Kasi, nakikita ko naman dito na from here to here at dito, ma-overcome mo to kasi willingness ang nakikita ko na.
Nakikita ko na talaga yung willingness na mag-move forward na ako. Ayoko na mag-overthink kasi marami pa akong gagawin. Kasi may new beginning. Yan. So, after nito, itong new, fresh beginning, di ba? Sinabi kanina. Ito na yung matatanggap nyo. Satisfaction and abundance. Thankful ka sa mga biyayang natanggap. You have overflowing abundance. Successful and yung satisfaction nga sa buhay. And this card asks you to relax. Enjoy mo yung mga ginagawa mo. Kasi may achievement may natapos ka. May na-overcome ka. Yan. Nakikita ko na dito after nitong overthinking, worries, fear, happiness ang naghihintay sa inyo. Love and happiness overflow. So, deserve nyong mag-relax at mag-enjoy. And may increased prosperity po ako nakikita dito which is sinabi din ng card nyo dito. Diba? Natandaan nyo? Prosperity. Andito din. Career and money ni Aquarius ngayong February 2026. Na opportunities na bibigyan mo siya ng agarang aksyon kasi naka-align sa iyong passion. Alam yung gagawin mo. So, magiging busy ka. Prepare yourself. February 2026. Magiging busy ka kasi maraming ang transaksyon. Maraming offers sa'yo. Opportunities. So, syempre, bago bibigyan ng aksyon, konkretong plano. May go signal dito. Increase confidence pa rin yung advice dito. Huwag ka mag-alala, Aquarius. Nakikita ko dito maraming nag-support sa'yo. Mabilis sumunlad yung negosyo mo, yung trabaho mo. Kasi marunong ka makinig sa iyong intuition. Magdadala ito ng, magbibigay ito ng taas ng kita. Magdadala ito ng, sa iyo ng patungo. What I meant is, pagtaas ng kita, magdadala sa iyo patungo sa tagumpay. Yan, naayos ko. May bagong project nga. Very excited ka. Magpapasigla to sa iyo. So, make yourself busy. May masungit nga dito mga kasamahan pwedeng customer din to or sensitive. So, natuwa ako sa nakita ko kasi nagbigay ka ng mahabang pasensya at pag-intindi. Kasi may realization na dito realization sa lahat. Nung una, hindi mo maintindihan. Ngayon, naintindihan mo na. Kasi nagkaroon ka ng time for reflection. At sa simula, nawiwirduhan ka like, hindi mo maintindihan talaga. Bakit ba to nangyari? Bakit ganyan? Bakit ganito? Ngayon, naintindihan mo na yung mga masungit, yung mga sensitive, yung mga kakaibang ugali. Oo. Pwede din gawain. Basta ngayon, nakikita ko dito, nagbigay ka ng mahabang pasensya at pag-intindi. And may advice din ng card nyo dito, Aquarius na regarding sa inyong money, na pay attention sa inyong income at sa paggasta. Kumbaga, control, monitor, and save. Okay?
Okay, by the way, Aquarius, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Okay? Bakit naging stick to ka dito? It might be na may natutunan ka, may na-realize ka na kailangan maging stricto ka. May rules kasi ako nakikita dito. Aquarius, single ka man, may relasyon sa buhay, mag-asawa kayong lahat. Pero nakikita ko dito, kampante ka. Kampante kasi yung sitwasyon. Nakikita ko dito na mas masusunod yung gusto mo, ideas, plano, desisyon. Para sa mga single, sabi ka sa dito na you need time alone, parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras. Parang pass ka muna sa pagkikipagrelasyon, yung ayaw mo muna ng bagong relasyon. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito ng yung space. Space ha, hindi yan masama. Space is a sign of respect sa inyong sarili, sa kapwa mo, sa partner mo, kung sino man yung taong malapit sa iyo, space sa inyong connection. Para sa pagbalik, okay, may comeback na, what I meant is, para sa pagbalik mo, stronger na kayo than before. Yan. Pwedeng yung space is pahinga. Pahinga muna. So, yan po. Pag-imanin niyo po yung blessings binigay sa inyo. Aquarius, see you tomorrow. Maraming salamat.